O eto, panoorin na natin tong pasabog ni Anjo Iliana ulit dito, no? At dito kay Senator Rapi Tulfo na isa din sa mga tuta ni Martin Romualdez. Oo, isa din sa nananahimik. Ang ingay-ingay ang ingay-ingay nito dati. Alam naman natin na si Senator Rapi Tulfo ay isa yan sa mga masasabi mong galit sa mga lalo't kapag niyuyurakan ang karapatan ng taong bayan. Pero bakit nananahimik ngayon? So panoorin namin, mamaya natin sa i-reveal yung about dun sa dancer at sa dalagita na kinuha sa Itbulaga. Sa ano, dahil kay Tito Soto daw. Eto, pasok. Siguro napapanahon na para malaman niyo na ang totoo. Aba. Kung bakit may samaan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ang kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Ba? Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Nako. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Rafi Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulfo, nung ako po natulfo, yung kapatid ko naman yan tinulfo, hindi naman ako nandun lang ako Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Rafi Tulfo. Yung eskwelahan sa Lucena, na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Rapi Tulfo. Nako po. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun sir, mga i-invento lang nila yun. Totoo naman ang sinasabi ko, anong sasabihin ko? May papeles yung building namin, lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung, the school was legal. Na-late lang yung pero pinalabas ni Tulfo, illegal. Sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Rapi Tulfo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwento, kumita. Yan. Yari ka dito. Very, cyber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero, si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako, sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. Wala akong demanda. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwela namin maayos. Meron ba naman eskwela na 13 years nang umaandar tapos illegal? Hinanapan lang ng butas nitong Rafi Tulfo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo, nung pinacheck namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko alam kung anong motive ng 5 hanggang 7 estudyante out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Rafi Tulfo at iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako.
Parang, Di sa alam nyo, naiintindihan ko yung pinupunto dito ni Anjo Iliana eh. Bilang isa kang tinuturing ang kaibigan at alam naman natin na kung ano yung pwedeng maitulong ni Tito Sen dito kay Anjo Iliana sa ayun nga hindi naman pala totoong illegal yung eskwelahan ni Anjo noon at totoo at hindi naman totoo na scammer sila, no? Talagang kahit naman din ako sino nang maiisip ko si Tito Soto makakatulong sa akin. Una-una, malaki ang at malawak ang niyan ng tinatawag na impluwensya or kapangyarihan ganun. Ngayon nga napakalawak nga tropa pa nga sila ni Martin Romualdez 'Di ba? So kahit naman sino din, yun at yun ang iisipin, ay pingi akong tulong nga Tito Soto. Syempre kaibigan mo naman, 'di ba? So yun nga lang hindi siya nakakuha ng tulong. At ika nga ni Anjo Iliana, takot nga daw si Tito Soto kay Rapi Tulfo. Nako po. lumayo tayo dyan kay Anjo, scammer pala yan. Tignan nyo, Tulfo, tignan mo Grabe. yung effect. Sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito Sen naman, ang sama ng loob ko sa'yo, akala ko ba mayabang ka? Hindi mayabang. Akala ko ba matapang ka? Ba't di mo ako pinagtanggol? Ba't di mo ako pinagtanggol? Akala ko ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen. Pag mga matataas na tao, wala na. Kakalimutan na yung mas maliliit na taong kaibigan niya. Yun lang. Kinuwento Sakit ko lang nun. sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob ni Vicente Soto III. Mention Yung talaga. No? senador ngayon na yan. Kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam nyo kung saan nagsimula. Maraming salamat po, marami pa yan. Maraming salamat po at abangan ang susunod na kabanata. Nako, marami pa daw pala. Yes, good evening. At nako, napakaraming bashers, panay paninira, left and right, left and right. Sabi ko, paano ba tumigil to? Naisip ko, ganito na lang, para matapos na ito. Punta ako ng Blue Ribbon Committee. Yun. Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako kung anong gusto ko. Pero isa lang ang kondisyon. Gusto ko, may nakakabit sa akin na lie detector test. Ha? Para matapos na Lie Bakit? detector test na yan Ayo, maganda yun. At inahamon ko, yung nagsabi sa akin na sinungaling ako, dalawa kami, magpa-lie detector test. O di tapos, di malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? O di tapos na, di Merry Christmas, Happy New Year to all na. Di ba magandang idea yun? Oo nga Kaya naman. inuulit ko, para matapos na tong siraan, kasi buong Pilipinas na involved. Imbitahin niyo ako dyan sa Blue Ribbon o kahit sa Senado. Imbitahin niyo ako. Dalawa kami, anong tawag doon, na lie detector test. Tapos, pwede niyo kaming tanungin. At pwede ako magkwento. Yan. Siguro naman, pagkatapos nun malalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Pero ang tanong dyan, Sir Anjo, i-reveal mo na ba? Umabot ka na sa Blue Ribbon Committee. I-reveal mo na ba yung mga kabit doon pag pinatawag ka? Yan ang tanong. Okay ba sa inyo yun? Ganda nun, live. Baka pa to all-time high to. Lahat ng channel nakatutok malalaman na. Magpustahan pa kayo, pustahan kayo kung sinong sinungaling sa amin. Oo nga pala, no? Bakit? Alam nyo, may punto si Anjo 'Di
Di ba dyan sa may Blue Ribbon Committee, dapat salpakan ng lie detector test no? Para kita mo kung pag nagsisinungaling. Di ba doon magaling si Senator Rapi Tulfo? Ba't hindi niya gawin? Ba't kaya hindi ginagawa nga naman yun, no? Isip din ako doon dapat nga ganun ang ginagawa talaga eh. O, di ba? Ang ganda, di ba? Sandali lang yun. Mga 10 minutes lang yun. Tapos na yun. Malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. O, yan. Suggestion ko yan. Blue Ribbon Committee. At dalawa kaming naka lie detector test. Ang pangalan ko, Andres eh. Atapang atawa ko eh. Kaya naghahamon ako ng ganito. Para matapos na. Kaya kasi pala, meron Anjo. pang mga mga patirada patalikod eh. O di, tapusin na natin to. Diyan tayo sa, Blue Ribbon Committee o sa Senado. Tapos, lie detector test. Kaming dalawa. Naku, hindi ka papatawag ni Soto. Hindi kayo papatawag ni Soto. Oo, siya yung Senate President ngayon eh. Pag nagsinungaling, wala. Malaman lang kung sinong sinungaling sa amin, di ba? Ang cute, di ba? Okay, yan po yung aking hamon sa Senado. Sa 24 nakaupong Senado, baka pwede naman, 10 minutes lang naman yan eh. Okay? Baka pwedeng pagbigyan nyo naman yung taong bayan. Taong bayan, para naman masayahan yung taong bayan dahil puro na lang pangungurakot, puro na lang baha ang nakikita na sa news. Pero ano ibig sabihin mo sa Ranjo? Ano ba yan? Interviewin nga namin to sa Ranjo. Interviewin namin nga to. Siya ata ang magiging namin unang may interview sa bagong sa pagbabalik ng Banateros sa SMNI. Vox Populi. Yan, so si Sir Anjo ata, di ko lang alam kung sure kasi narinig ko sa usapan nila ni Banat Bay na gusto niyang i-invite to para ma-interview. Kasi dito, sa punto ni Anjo Iliana, bakit siya kailangan ipatawag sa Blue Ribbon? May nalalaman ba si Anjo Iliana na baka etong si Tito Soto ay involved din sa flood control scam? Patay tayo dyan. Hindi kaya ganon? Hindi kaya si Rapi Tulfo at Tito Soto ay involved din sa flood control scam? Naku po. Kasi parang yun ang gustong ipunto ni Anjo Iliana eh. Artisto, may bago silang papanoorin, masaya. Sino ang nagsasabi ng totoo? Habang tumitindi ang Si Raulo no? Hindi, kasi parang ganun yung punto niya eh. So yun na nga. Kukwento ko na ngayon narinig ko sa usapan nila Banat Bay. Kasi tinapos kasi tumawag pa ulit si Anjo Iliana. No, pagkatapos hindi na sa live. Kasi yung una, yung nandoon sa channel natin, sa video natin. Eto po, papakita ko lang sa inyo. Pwede nyo itong dalawin. Etong video na to, pero hindi ko na to papano. Dito kasi is naka-live si Anjo Iliana dito sa dito sa video na to. Yan kung makikita nyo yan. Yung video ko na yan, naka-live dyan si Anjo Iliana sa TikTok. Pero nung pagkatapos ng call nila, tapos nag-end live din ata si Anjo, at nag-contact ata si Anjo Iliana kay Banat Bay to Facebook. Yun nga, may mga ni-reveal si Anjo Iliana. May mga narinig ako na konti. Chismoso ka, Jay. Baka chismoso ko. So ito, panoorin nyo na lang to sa channel natin, ha? Panoorin nyo na lang itong upload ko na to na yan, yung box reveal ni Anjo Iliana. Ni Anjo kay Banat Bay, may hinipuan si Tito Soto. Yan panoorin nyo na lang yan doon. So dito, yung nga ikukwento ko sa inyo, may isang hindi ko sure kung sino tong babaeng to. Saan ba tayo mag-uumpisa doon sa dancer?
sa dancer na naging karelasyon di umano ni Tito Soto. Uy! Dulas ako dun. Nadulas ako, guys. Doon nga, yun nga yung about nga doon sa may dancer daw na may dancer daw na nakarelasyon daw din si Tito Soto.